Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Ako po si Paula, at nais ko pong magbahagi sa inyo ng kwento na binubuo ng dalawang bahagi. Ang una dito ay tungkol sa aking kabataan, noong ma-stranded kami sa Biringan at aksidente kaming naimbitahan ng kapatid at pinsan ko sa piyesta sa gawing Biringan. Nakamuntika na kaming hindi makalabas sa isang lugar na pinagkulungan namin. Natatandaan ko noong taong 1991. Nasa 12 taong gulang ako nang maisama ako ng aking pamilya sa lugar ng Samar. Batang-bata pa talaga ang isip ko noon. Laro at pag-aaral ang madalas kong kahiligan. At malayo ang isip ko sa pagka-crush-crush at pagkakaroon ng kasintahan. Kahit malapit na akong maging dalagita. Kaya pala kami lumuhas, ay mangyari kasing nagkabentahan ng lupa ang magkakapatid ni Tatay Benedict. Kaya naman isinama niya kaming magkakapatid para maipakilala sa aming tiyuhin at iba pa naming mga kamag-anak doon. Madalang bumibisita sa Bukidnon ang mga kapatid ni Tatay. Kaya naman hindi nila kami nakakasalamuha, pati na ang mga pinsan ko. Kaya nasabik akong makilala at makalaro ang iba ko pang mga kapinsan doon sa lugar ng Samar. Inabot kami ng ilang linggo sa lugar na iyon. Kaya naman talagang marami kaming napagsamahan ng mga kapinsan ko. At mas naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Araw-araw ko silang nakakasalamuha. Kaya pati mga sekreto ko ay nasasabi ko na sa kanila sa sobrang tiwala. Mas naging malapit sa akin si Kuya Alvin. Ang mga pinsan naming sila Boyet at Rona na anak ni Tio Ruben. Nasa pagitan sila ng 13 at 15 taong gulang. Kaya hindi malayo na magkakasundo-sundo kami. Hindi naman masyadong nakikipaglaro sa amin sina Anton at Ina dahil iba ang trip nila at saka mas bata pa sila sa amin. Medyo nalungkot lang kaming magpipinsan noong dumating ang araw na kailangan na naming umalis ng pamilya ko at bumalik kami sa Bukidnon. Kaso ng mismong umaga na nakagayak na ang mga bagahe namin, ay husto namang may narinig kaming balita sa radyo na paparating na bagyo sa pagsapit ng hapon at posibleng umalis pa sa bansa ang bagyo pagkalipas ng 2 araw. Dumungaw kami sa may bintana at nakita naming medyo masama nga ang panahon. Pabugso-bugso ang hangin na may kasamang kulog at kidlat sa kalangitan. Mukhang paparating na nga ang malakas na bagyo. Pinayuhan na kami ng aming mga kamag-anak na huwag na kaming tumuloy sa pagbibiyahe at baka mapahama kami dulot ng bagyo. Sumang-ayon naman ang tatay ko at hindi rin kami nakaangal dahil kahit kami na mga kapatid ko ay ayaw ding bumiyahe sa takot sa malalakas na kulog at kidlat. Kaya nananatili na muna kami sa loob ng bahay at nagkwentuhan na lamang kami ng mga kwentong kababalaghan at ilang larong tulad ng pitik-bulag at ibang pahulang ginagamitan ng isip. Inabot na kami ng tanghali. Tumigil lamang kami sa pakikipaglaro nang tawagin kami sa pagkain ni Nanay at Tia Shirley. Dumagundong sa kalangitan ang malakas na ulan na may kasamang malalakas na hangin sa labas ng bahay. Natakot kaming magpipinsan, lalo't pat nawala ng kuryente. Mabuti na lamang at di baterya ang radyo at may flashlight kaming di baterya din. May ilawang gasera din na nakahanda, kaya hindi kami mawawala ng liwanag pagsapit ng gabi. Matibay ang bahay ni Tio Ruben at sa mga magkakapatid
ay siya ang may malaking bahay na pwedeng tuluyan ng mga bisita at mga kamag-anak. Hanggang sa sumapit ang takip-silim at tumahangin pa rin sa labas ng bahay na may kasamang pag-ulan. Mataas naman ang bahay ng Tio Ruben, kaya hindi kami inabot ng baha. Nag-umpisang magkwento ng mga kababalaghan si Tio Ruben at nabanggit niya sa amin na ang beringan na aming kinaroroonan noon ay isang lugar na mga nawawala at pugad din ng mga engkanto, lamang lupa at mga aswang. May isa siyang kwento sa akin na nakapukaw sa aking interes at iyon ay tungkol sa isang dalagang nagngangalang Esperanza. May ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi siya kagandahang babae at wala man lang magkagusto sa kanya. Isang araw ay dumalo siya sa sayawan noong sumapit ang kapiyastahan sa beringan. At nakilala niya ang isang binata na nagngangalang Elmer. Gwapo at simpatiko ang lalaki at mukhang malaki ang paghanga sa kanya ng ibang kadalagahang nagbubulungan sa paligid. Subalit si Esperanza ang maswerteng napiling kasayaw ng binata. Inggit na inggit daw ang mga kababaihan habang pinapanood silang nagsayaw. Sumapit ang hating gabi at nagaya ang lalaki sa may madilim na bahagi kung saan gusto niyang makausap ng solo si Esperanza. Pumayag ang dalaga. Subalit matapos nilang makarating sa madilim na lugar, ay hindi na sila muling nakita pa. Hinanap si Esperanza ng kanyang mga magulang at halos mabaliw ang nanay niya sa kakahanap. Subalit lumipas ang maraming taon ay hindi na siya natagpuan. Hanggang sa may isang mayamang pamilya ang dumating sa beringan at bumili ng mga lupain. Nagulat ang iilang mga nabubuhay na residente na inabutan ang kapanahunan ng Esperanza dahil namukhaan nila ang mistisang mayamang ginang bilang si Esperanza at malaki na ang ipinagbago niya buhat nang mawala siya sa lugar na iyon. Madali lamang siyang nakilala dahil sa pamilyar na bilugan niyang mga mata at matambok na pisngi. Pero simula nang magbakasyon sila ng kanyang pamilya, ay maraming nagsosuspecha sa kanya na isa siyang aswang. May nakasaksi din ng pagpatay niya ng isang binatilyo sa may Apalaya, kung saan nakipagtalik muna siya dito bago pinatay at kinain ang lamang loob. Teorya ng ilang nakakakilala sa kanya na posibleng impluensya ng naging kasintahan at napangasawa niya ang pagiging mahilig sa laman, kung kaya't bumibiktima siya ng mga kabinataan bago niya pinapatay. Hindi nagtagal, sinugod ng taong bayan ang kanyang bahay at gusto nilang sunugin ang katawan nito. Ngunit laking gulat nila na wala silang naabutang bakas ng buong mag-anak at sa palagay pa nila ay tumakas ang mga ito bago pa maabutan ng mga tao sa kanilang bahay. Isa pa sa kinagigiliwan kong kwento ay tungkol pa sa magkapatid na nagganggalang Carla at Kiara. Nagdadalaga na sila nang lumipat ang pamilya nila sa Samar. Mahigpit ang mga magulang ng magkapatid at hindi sila pinapayagang lumabas ng bahay, lalo pat kapag sumasapit ang gabi. Kaso ay may nakilalang maginoong lalaki sa may kakahiyan si Kiara at mabilis na nahulog ang loob niya dito. Sinundan siya ni Carla at na-discover nito na engkanto ang kausap ng kapatid niya. Nakatira ito sa isang malaking punong kahoy malapit sa kanilang bahay, kung kaya't ipinaalam niya kaagad sa kanyang mga magulang. At iyon ang naging daan upang ipaputol nila ang puno at pinagbawalan nilang makipagkita si Kiara sa engkanto nitong taga-suyo. Kaso ay naging malupit sa kanila ang engkanto.
Binigyan nito ng matinding karamdaman ang ama ng pamilya. Nakamuntikan nitong ikamatay. Naawa si Kiara sa kanyang ama. Kaya kahit mahirap ay kinausap at nakipagkita siya sa engkanto. Nakiusap itong tanggalin ang karamdaman ng ama. Pumayag ang engkanto, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan niyang sumama sa engkanto at maging asawa nito. Pumayag si Kiara kahit labag sa kalooban niya, alang-alang sa kaligtasan ng ama. Hindi pumayag ang ina at kapatid niya. Pero sa huli ay wala na silang nagawa, kundi hinayaan na lang makuha si Kiara ng engkanto. Lumipas pa daw ang mga araw. Nagulat na lamang ang mag-ina na wala na sa kanilang tabi si Kiara. Subalit gumaling sa sakit ang padre di pamilya. Hinahanap nila sa kung saan-saan si Kiara, pero hindi nila natagpuan. Dumating ang panahon na sumuko na si Clara. Pero ang kanilang ina ay patuloy na umaasang bibigyan sila ng engkanto na makikitang muli si Kiara. Hindi nga sila nagkamali. May umusbong na punong kahoy malapit sa kanilang bahay, kung saan ay gabi-gabi ay dinadalaw ang pamilya sa panaginip ni Kiara na naninirahan sa isang maliwanag na kaharian. Nabanggit niya na napangasawa niya ang engkanto at masaya silang namumuhay sa mundo nito, kapiling ang kanilang mga anak. Anak agad. Kailanman ay hindi na bumalik si Kiara sa kanyang pamilya, pero gabi-gabi niyang binibisita ang mga ito sa panaginip, kung kaya't inaalagaan nila ang malaking punong kahoy na nagsisilbing tahanan ng pamilya nitong mga engkanto. Sadyang maraming hiwaga sa lugar na ito, kaya naman tanyag ito sa misteryo at mga kababalaghan. Kahit noong unang panahon at talagang kinagisnan na rin ng mga tao ang iba't ibang uri ng kilabot sa mga nilalang na hindi mahagip ng aking diwa. Mahirap man paniwalaan ay hinangaan ko ang mga kwento. Kumuntik na akong makatulog sa haba ng kwento ni Tio Ruben. Mabuti na lamang at niyaya ako ng kapatid ko na kumain na ng hapunan, kaya nawala ang antok ko. Medyo naging malamig ang gabi, kaya naman nagsaklob kami ng makapal na kumot ng nanay ko bago kami natulog. Kinabukasan ay masama pa rin ang panahon, pero hindi tulad sa nagdaang gabi. Nakita ko sa may labas ng bakuran na may kausap si Tio Paeng na tila kaibigan niya at mukhang masinsinan ang pinag-uusapan nila. Dumiretso ako sa may kusina at inabutan ko na nag-aalmusal ang mga magulang ko, pati ang mga pinsan ko. Kaya naman sumalo na ako sa kanila. Humigit kumulang lumipas ang ilang minuto ay dumating si Tio Paeng at hinikayat niya ang tatay ko na ipagpaliban na muna ang pag-alis kung sakaling magkaroon na rin ng biyahe sa kasunod na araw, para naman makadalo kami ng piyesta. Subalit, tumutol ang tatay ko. Nabanggit niya na lagpas na sa hiningi niyang leave kung mananatili pa kami sa Samar ng maraming araw. Baka mapagalitan at masibak na siya sa trabaho. Isa pa, nalalapit na rin ang pasukan namin, kaya kinakailangan na makabili na kami ng mga gamit sa paaralan. Gustuhin man niyang makipiesta ay hindi maaari dahil hindi nakikiayon ang panahon. Napabuntong hininga na lamang si Tio Paeng. Pagkatapos ay bumuntong hininga at iniba ang paksang pinag-usapan. Nang sumapit ang hapon, ay tinulungan namin ng mga kapatid ko si Nanay Marisa sa pag-iimpake ng gamit. Balita namin ay mukhang papaalis na sa bansa ang bagyo sa kinabukasan, kaya may posibilidad na makabiyahe na kami. Medyo nalulungkot naman kaming magpipinsan dahil mawawalay na kami sa isa't isa.
Kaya nakiusap sila kay Tio Ruben na kung pwede kaming ihatid sa terminal kung sakaling magkaroon ng biyahe. Tumalima sila pero balak din niyang sumama para makapagpaalam sa amin ng maayos. Kinaumagahan, maaga kaming gumayak at nang marinig na naming lumabas na ang bagyo sa bansa, ay lumabas na kami ng bahay kasama si Tio Ruben, pati sila Boyet at Rona, Anton at Ina, at nagtungo sa terminal ng bus kung saan napakaraming pasahero ang mga nagsisipag-abang. Hindi kami nakipagsiksikan dahil talagang delikado at halos dikit-dikit na ang mga tao sa paligid. Inip na inip kami ni Kuya Alvin at saglit kaming nagtungo sa isang tindahan. Bumili ng tinapay at inumin. Sumunod sa amin ang 4 naming mga pinsan nang may biglang lumapit sa aming 2 dalagita at nakipagkilala. Paalis din pala sila sa lugar na iyon at kasama pa nila ang kanilang mga magulang. Nagkwentuhan kami at hindi namin namalayan kung saan nagtungo ang aming mga magulang, pati si Tio Ruben. Kaya may nabuti na naming magpaalam sa kanila. Kaso ay, may sumalida sa aming mag-asawa at nakipagkilala bilang mga magulang ng 2 dalagita. May tinawag ang ginang at narinig ko sa usapan na parang may paparating na namang bagyo sa bansa. Kaya baka makansila na naman ang ibang mga biyahe. Nag-alala kami ni Kuya Alvin, kaya mas lalo naming ninais na makabalik sa aming mga magulang. Subalit hinawakan kami ng mag-asawa at pinagbantaang manahimik. Pero bigla akong napasigaw at napatingin sa amin ang ibang pasahero. Nakawala kami sa kanilang mga bisig at kumaripos ng takbo. Hinanap namin ang mga magulang namin, pati si Tio Ruben. Subalit napakaraming tao at nahirapan kami sa pagkikipagsiksikan. Nagsisigaw na kami para tawagin ang kanilang mga pangalan, ngunit hindi namin sila makita. Lumabas kami sa terminal at napansin namin ang presensya ng mag-asawa na nanlilisik ang mga mata, pati ang 2 dalagita. Tumakbo kami palayo ng aking kapatid, pati ng mga pinsan ko, hanggang sa makalagpas kami sa kabilang daan. Hindi na kami pamilyar sa lugar na aming nilikuan, kahit ang mga pinsan ko ay naguguluhan sa daan na pinuntahan namin. Pero napawi ang kaba at takot namin nang may matagpuan kaming kabahayan na napupuno ng mga banderitas. May masasarap ding pagkain at maraming tao. Pagkakita namin sa mga pagkain ay kumalam ang aming mga sikmura. Napansin pa kami ng isang ginang na nakatulala sa mga pagkain. Kaya tinawag nila kami at inimbitahang pumasok sa buluhagan. Umiling-iling kami at nagpasalamat na lamang. Pero mapilit ang ginang at napansin niya na mukhang gutom na kami. Kaya hinikayat niya kaming kumain. Wala naman kaming nagawa kundi ang pumasok sa buluhagan at kumain ng masasarap na putahe. Nabanggit ng ginang na piyesta sa lugar na iyon. Kaya naman kahit mga hindi kakilala ay maluwag niyang iniimbitahan sa kanyang nasasakupan. Natuwa kaming magkapatid at magpipinsan, kaya kumuha kami ng mga pagkaing maibigan namin. Kaso hindi pa man lang kami natatagalan sa pagkain, ay nakaramdam kami ng kakaibang hilo at pagsakit ng ulo. Nagdidilim na ang paningin ko at walang ano-ano, ay bigla na lamang akong bumulagta sa lupa. At hindi ko na nalaman ang kasunod na nangyari. Pagkamulat ko ay sumalubong sa akin ang kadiliman. Takot na takot akong nagsisigaw dahil sa wala akong makita. Pero biglang gumalaw ang kamay ko. Mabigat iyon na para bang may kamay na nakahawak.
Saglit na may bumulong sa tenga ko at naintindihan ko na si Kuya Alvin pala yon. Tinanong ko siya kung saan kami naroon at mahina niyang sinagot na nasa loob kami ng isang bakanting silid na tila isang Bartolina. Hindi niya alam kung bakit pero malakas ang kutob niya na may kinalaman ang ginang at planado ang lahat para ibilanggo kami. Napahiwalay kaming dalawa sa aming mga pinsan at hindi rin niya alam kung saan sila dinala. Humagulgol ako sa pag-iyak at kung ano-anong negatibong bagay ang naiisip ko sa mga oras na iyon. Pero pilit pa rin akong pinapakalma ng kapatid. Nananatili siyang kalmado at tahimik sa kabila ng kahindik-hindik na nararanasan namin noon. Sinikap ko na gumapang at kumapaka pa sa paligid. Subalit wala akong makuhang kahit na ano, kung hindi basang simentadong sahig. Iniisip ko kung saan na naroroon ang aming mga magulang at kung may pag-asa pa ba na hinahanap nila kami. Pagkaramdam ko ay nabulag na ako sa kadiliman. Hindi ko malaman ang oras at tanging hikbi at pagpikit lamang ng mga mata ang nagagawa ko. Maya-maya nagulat kaming magkapatid nang makarinig kami ng malalakas na sigaw sa di kalayuan. May humihingi ng saklolo at para bang binabalatan ng buhay. Kasabay ang paghinga at pag-angil ng tila isang mabangis na hayop na lumalapa sa mismong taong sumisigaw. Napahagulgol muli ako sa pag-iyak. Kinikilabutan ako at nararamdaman ko na darating ang oras ay kakainin din kami ng kung anumang nilalang sa madilim na lugar na kinalalagyan namin. Hindi ko sukat akalain na magiging malagim na bakasyon ang aabutin ko sa mismong araw ng pagbibiyahe sana namin pabalik sa Mindanao. Ayoko sanang isipin pero napakabata ko pa para mamatay. Napakarami ko pang pangarap na gustong maabot pero dahil sa mga taong mapagsamantala ay mapapadali ang buhay ko. Tumigil ang mga malalakas na pagsigaw at napalitan iyon ng mga nakakapangilabot na ingay. Katulad ng pagmuya. Paghihimay ng laman na talagang iniisip ko ang karumal-dumal na pagpatay sa naturang tao. Niyakap na lang ako ng mahigpit ni Kuya Alvin at inalo-alo hanggang sa makatulog ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Pero pagdilat ko ng mga mata, ay tanging kadiliman pa rin ang sumasalubong sa akin. Gumaan ang kamay ko at hindi ko na maramdaman si Kuya Alvin. Kaya nabahala ako at nagsisigaw habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagumpisang umagos naman muli ang mga luha ko. At nataranta ako na baka kinuha at pinatay na rin siya ng mabangis na nilalang. Umiiyak ako at nang saglit akong tumigil sa pagsigaw, ay nakapa ko sa gawing kanan ko si Kuya Alvin, na tila nakabaloktot at umihilik na mahimbing na natutulog. Gumaan ang pagkaramdam ko at napuno ng katuwaan ang puso ko na nasa mabuti siyang kalagayan. Naging positibo ako at nanalangin sa Diyos na kahit walang kasiguraduhan ay kumapit ako sa pag-asang makakalabas pa kami sa impyernong Bartolinang lugar na iyon. Lumipas pa ang ilang sandali ay nakarinig na naman ako ng ingay sa di kalayuan at halos dumadagong-dong ang malalakas na kaba sa dibdib ko nang marinig ko ang boses ng pinsan kong si Ina na sumisigaw at humihingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Kahit madilim ay pinilit kong niyugyug at ginising si Kuya Alvin. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang mga narinig ko. Bahagya kaming tumayo at kinausap si Ina. Subalit hindi niya kami naririnig.
Kinapaka pa namin ang bawat sulok at naramdaman namin ang pinto. Subalit walang bintana sa paligid. Nakapaan namin na walang tarangkahan sa loob. Kaya kahit anong gawin namin ay hindi iyon mabubuksan. Pera na lang kung may magbubukas mula sa labas. Papalayo ng papalayo ang tinig ni Ina hanggang sa mawala ang boses nito. Lalo kaming nanghina at pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Tuluyang naubos ang pag-asa ko na makatakas sa lugar na iyon at kamatayan na talaga ang naghihintay sa amin. Subalit hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Kuya Alvin. Naniniwala siya na maililigtas pa kami ng aming mga magulang. Tuyot na ang lalamunan ko at makailang beses na rin kumakalam ang sikmura ko. Pakiramdam ko pa ay nabawasan na ako ng timbang sa tagal kong hindi na kumakain. Namamaho na din ang aking buong katawan, dulot ng hindi paliligo. Pero wala na akong pakialam. Sa tingin ko ay wala na akong karapatang mabuhay pa dahil malapit na kaming hatulan. Ayokong masiraan ang ulo pero talagang napakabigat na rin ng dibdib ko sa sobrang pagdadalamhati at takot. Lumipas pa ang maraming sandali at nasorpresa kami ni Kuya Alvin nang biglang magbukas ang pinto. Nasilaw kami at nagliwanag sa bakanting silid. Pakurap-kurap akong kumikisap-kisap mata at natagpuan ko ang napakaraming kalansay na nakahanay malapit sa kinasasadlakan namin. Sumigaw ako subalit namaos ang boses ko. Napalingon ako sa may pinto at may mga kamay na humawak sa akin ng mahigpit. Pagkatapos ay itinayo ako at kinarga pa ako. Pagtingin ko ay nasilayan ko ang tatay ko na nakangiti sa akin. Samantalang ang nanay ko naman ay nakaagapay kay Kuya Alvin na namumutla at mukhang may sakit. Lumabas kami ng silid at laking gulat ko nang matagpuan ko nang nasa loob pala kami ng isang bahay na tila katayan ng mga karne at may nadaanan pa kaming ilang bangkay ng tao na nakagapos ang mga kamay at tila mga baboy na kakatayin, naaagnas at mga nilalangaw. Bumaliktad ang sikmura ko at napasoka ako sa sahig. Umakyat ang kilabot sa tuktok ko at halos manlamig ako sa mga nakita ko. Kung nagkataon at nasumpungan pala kami ng mga aswang, ay siguradong hindi kami maililigtas ng aming mga magulang. At isa na kami sa mga nilalangaw na bangkay. Napakabaho ng paligid at hindi ko matagalan ng amoy. Nakahinga na lamang ako ng maluwag nang makalabas kami at isinakay kami sa kotse ng mga magulang namin na minamaneho ni Tio Ruben. Nangihina ako at umiikot ang aking paningin, pero pilit ko pa rin tinatanong ang mga magulang ko kung paano nila kami natagpuan. Kahit nahihirapan ako sa pagsasalita, ay pilit kong pinaglabanan para lamang makakuha ako ng kasagutan at kaliwanagan sa mga nangyari. Nagkatinginan silang mag-asawa bago isinalaysay ng tatay ko ang buong pangyayari. Bakas ko sa ekspresyon ng mukha niya ang kaba, dalamhati at kaguluhan ng pag-iisip. Napagtanto ko ng isang mabigat na bagay ang kaakibat ng pagsisiwalat niya sa amin ng katotohanan na lubos kong ipinapangamba. Subalit wala na kaming magagawa. Nasa punto na kami na kailangan naming magsalita. Kaya naglahad sa akin ang aking tatay. Ang totoo ay hindi nila kami nakita sa terminal noong bandang nagkakagulo at pabalik na sana kami buhat sa tindahan. Si Eloisa na kapatid ng 4 kong pinsan ang nakakita sa amin na hinahabol kami ng mag-asawang aswang. Pero nang makarating kami sa labas ng terminal,
ay hindi na niya kami naabutan. Kinutuban na siya ng masama kung kaya tinatawag niya ang kanyang amang si Tio Ruben at sinabi ang nangyari. At dahil dito, naalarma silang lahat at ipinagpaliban ang pag-alis. Hinalughog nila ang bawat daan, mga tindahan, parke, palengke, simbahan. Subalit hindi nila kami natagpuan hanggang sa maisipan ni Tio Ruben na humingi ng tulong sa kaibigan niyang albularyo at magtatawas na si Mang Timyong upang mahanap kami. Dumiretso sila sa bahay nito at kinausap ang albularyo. Humingi ito ng kung anumang personal na gamit ng mga nawawala. At ibinigay ni Tio Ruben pati ni tatay ang aming mga kamasita. Dinasalan iyon ng matanda at sinabing nabitag kami ng mga residenteng aswang sa isang piyestahan, kung saan kami binihag at dinala sa isang bahay katayan para patayin at kainin. Medyo kinabahan si Tio Ruben para sa kaligtasan namin. Gayon din sa peligrong hatid kong susugod sila sa bahay katayan. Dahil alam niyang hindi iisa kundi maraming aswang ang nagtatago sa lugar na iyon. At posibleng hindi na sila makakabalik kung magtutungo sila doon. Subalit binindisyonan sila ni Mang Timyong at gumawa ng balote upang magtaglay sila ng tagabulak at tagaliwas. At saka binigyan sila nito ng lana, makabuhay at asin, maging sundang at iba pang matatalas na sandata. Nagplano sila ng pag-atake at nang makahanap sila ng tiyempo ay nilusob nila ang bahay katayen. Pinagpupugutan nila ng ulo ang mga aswang. Hinanap ni Tio Ruben ang kanyang mga anak at maswerteng natagpuan niya ang tatlo. Subalit, wala si Ina. Nag-alala siya ng gusto at hinanap pa sa bawat sulok pero hindi niya matagpuan. Nagtungo siya sa isang silid kung saan may natagpuan siyang malaking balde na nilalangaw ang takip. Napuno siya ng kuryosidad. Pinagtiisan niya ang mabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid. Pagbukas niya ng malaking takip ay sumampulat sa harapan niya ang mabaho at naaagnas na putol-putol na katawan ni Ina. Napasigaw siya at kasabay niyon ay nanggigigil na napaluha sa sama ng loob. Ganoon na lamang ang galit nito. Kaya nang makasabat pa siya ng natitirang aswangay, walang habas niyang pinagtatadtad ng pinong-pino ang buong katawan nito. Sa kwento ng aming ama, ay hindi ko mapigilang mapaluha sa dinanas ni Ina. Nagsisisi ako na hindi ko siya natulungan sa kadahilan ng kapwa kami naging mahina at biktima ng sitwasyon. Nang makauwi kami sa bahay, ay mabilis na ipinalabing ni Tio Ruben ang bangkay ni Ina. Napakasakit ng sinapit naming magpipinsan at halos hindi makapagsalita si Rona sa tindi ng nangyari sa kanya. Dinala siya ng mga magulang niya sa bayan para ipakonsulta sa doktor at napag-alaman nila na nagkaroon ito ng trauma sa kahindik-hindik na pangyayari. Normal lamang ang shock na naranasan niya, dulot ng trahedyang inabot ng kanyang kapatid. Hindi na muna kami umalis at nagtagal pa kami ng 2 araw bago kami tuluyang lumisan. Napagpasyahan ng magkakapatid na pagtulong-tulungang maipagamot at maipaterapi si Rona. Kaya sa tulong ng pinarte-parte nilang pera sa pinagbebentahang lupa, ay kumuha sila ng kalahati at iyon ang ginamit sa pagpapagamot kay Rona. Umalis kami sa lugar na puno pa rin ng mga agam-agam. Grabe pala yung napunta namin. Piyesta pala iyon sa Beringan.
Nagsimula akong matakot sa madidilim na lugar at hanggat maaari ay hindi ako natutulog sa gabi na hindi bukas ang ilaw. Matagal bago ako nakaalis sa ganong gawain dahil talagang pinaglalaban ko iyon ng matagal na panahon. Samantalang si Kuya Alvin naman ay nananatiling matatag kahit naging malupit ang karanasan namin. Nagpapasalamat naman ako nang mabalitaan ko na nakabawi na si Rona. Nalabanan niya ang trauma at tahimik siyang namumuhay ng normal kasama ang kanyang asawa at mga anak. Gayon din sina Boyet at Anton na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Naisip ko, Sir Casper, na kahit gaano katarik at katinik ang daang tinatahak natin, ay hindi iyon hadlang para magtagumpay tayo sa buhay. Totoong maraming pagsubok at pinanganak tayo sa mundo para matikman ang iba't ibang klase ng pait at pagdurusa upang masukat ang kalakasan natin at pagtitiwala sa Diyos. Nasa sa ating mga kamay ang pagtatagumpay ng ating mga kapalaran at mga pangarap. Kaya kailangan nating lumaban at maging positibo sa buhay kahit puno ng negatibong bagay ang ating paligid. Dito po magtatapos ang unang bahagi ng kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa pakikinig. Mga ilang araw ay susunod ko rin ang pangalawang ibabahagi ko. Ingat muna kayo at hinay-hinay sa kape.